So, bilang defending champion, ano yung nagsisilbing pinakamalaking motivation nyo sa pagpasok nyo ngayong season 2? Bilang defending champion, ano yung nagsisilbing pinakamalaking motivation nyo sa pagpasok nyo ngayong season 2? Malaking motivation namin yung lapit. Na-adjust kasi may bakong teammate. Siguro kailangan namin mag-practice ng mas mahaba ng So another question po for Trace Talent po. So may mga bagong players tayo or returning key players ba na dapat abangan ng fans ngayong season 2 from Taguig Stallions? Pangulit po yung tanong. So, ayun po. May mga bagong players or returning key players ba na dapat abangan ng fans ngayong season 2 from Taguig Stallions? Abangan nila yung mga bago namin teammate at kaming bagong player. Mga magagaling to. Abangan nila. Thank you po. This is a question also related to the Taguig Stallions. One of the players of the Stallions, si Brian Sakiped, muntik nanalo ng World 8 Ball title sa semifinals. For Randy, gano'ng importante ba na nakapag-produce kayo ng player na umabot sa ganyang level of billiards? And will you encourage your players also na sumali din sa ibang individual conventional tournaments? And is it your hope to produce a world champion here in Sharks? I think these players are already on that level. They just need exposure and experience on the world stage. Pero the main goal of SBA kasi talaga is to be the NBA of this sport, be the pool, make Philippines the pool capital of the world. That eventually, instead of sending players to these world tournaments, foreign tournaments, these foreign players would want to join SBA. So dapat, kasi since tayo yung magagaling, di ba, para sa basketball sa Amerika, gusto ng mga ibang bansang, ibang mga basketball players pumunta ron. Dapat sa bilyar, sila ang pumunta, sila ang dumayo sa atin. Dahil nandito yung mga galing na players. Okay. Doon naman tayo sa mga new team owners naman. I mean sa mga team owners for season 1 sa Taguig, Manila, Quezon City, and Negros. What's your advice na makukuha ninyo sa ating mga bagong teams na expansion teams na they are driving to success para dito sa ating season? Unahin natin si yung taga-Taguig. First and foremost, kailangan magkaintindihan sila, magkaunawaan, magkasuportahan. During the game kasi, the pressure is up. Now it is important to focus and discipline. Kailangan natin. Next, from Manila po. Yeah, I think Manuel pretty much said it all. A lot of focus because the pressure is totally different when you're out here playing, and so is the discipline. Quezon City. Siguro hindi na-emphasize ko dahil may individual sport siya. Yung teamwork ng mga players, kasi may doubles sa tayo. Yung 5-on-5 na. So kailangan may coordination yung mga players na nagkakasundo sila. Alright, lastly, Negros Occidental. Well, lagi ko rin ako sinasabi sa mga players ko. Bukod sa pressure ng laro, ang kalaban mo lang talaga dito sarili mo. So, ang advice ko sa mga teams, always remind your players na eventually ang kalaban mo lang sarili mo. So, if you succumb to the pressure, magka-crumble yung team.
Okay, last question kay Sir Adley. When it comes dun sa ating media coverage, kasi nakikita natin yung mga logos ng iba't ibang mga media partners, and we're happy to know na lumalaki na yung viewership ng SPA, whether it's sa TV or sa online. Are you thrilled with this extended partnership na rin sa ating mga kapatid natin, mga media partners na tumutulong, and of course sa aming mga media na laging sumusuporta sa mga hangarin nga na ng SBA to help ang ating professionalize ng ating billion sa ating bansa. Thank you. Yes, of course, I'm very happy. Sumusuporta yung media partners natin, tsaka broadcast partners. Maganda rin, no, pinitch ko sa kanila yung idea ng sport. Maganda, natuwa ako na naintindihan nila at they share yung passion din. Kasi alam nila yung billiards has been around for so long, pero it did not really get that much attention as basketball and football. No? So with their help, with the media partners, ating mga press, at ang ating broadcast partners, with your help, I hope we can really, spread the reach and awareness of billiards. And of course, we're also still talking to other broadcast partners na local from nasa provinces na hopefully maibigay natin yung ating laro or produkto sa kanila. And we are giving it for free to everyone. Question ko kay Eric Navarrete. Siya yung napapansin yung player this year na malaking kinita sa billiard eh. Nakita ko siya sa Pacman, tinalo niya po pinatalsik niya po si Dennis Orgulio. And I think sa isang coverage sa Quezon City, yung team niya umabot sa finals. I think $500,000 yata yung premyo, kasama niya si Renato Alcano at nagpakitang gila siya sa Gateway. Ang tanong, Eric Navarrete, paano mo dadalhin ang baguong team na Paranaque? Eh, ikaw yung pinakamaraming kwartang kinita this year eh. Ngayon, yung ginawa mong pagtalo kay Dennis Orgulio na kinikilalang money game na Philippines, paano mo ngayon gagawin sa team mong Paranaque? At yung lahat ng pinagtatalo mo. Kasi ikaw yung pinakamaraming kinita eh. Magagawa mo ba sa Paranaque yun? So, kami naman magkakapares ng Duno. So, aming mga baguhan, gagawin po namin ang lahat hanggang sa pagulong ko namin sa coach sa team Paranaque. Magkano kinita mo this year? Hindi nga para ma-inspire yung... Kaya ako sinasabi to, para yung mga ka-teammate mo ma-inspire sa'yo. Kasi nakalaban mo si Dennis Orgulio, kumbaga ba sa Logro, dehado ka, tinalo mo si Dennis. Tapos, umabot ka sa finals, $500,000 yata, ka-teammate mo sa Alcano. Sa Gateway, doon ka sumikat na tricycle driver, o jeepney driver, o taxi driver. I mean, at ano yung ang maganda ho dito kay Eric Navarrete, hindi lang siya taxi driver. Meron po siyang pool house sa Calamba at nagtuturo siya sa mga bata. Yun ang hindi alam ng mga ibang bilyarista. Nagtuturo siya ng libro sa mga bata. At yun nga, paano yung ginawa mo at i-share mo sa mga ka-teammate mo? Kasi ikaw yung puro panalo, laki ng kinita mo eh. Hindi ka nga lang nakapag-blow. Ginagawa ko lang po everyday practice. Halos 10 hours a day. Ngayon po, practice lang po araw-araw. Pag-buwas. Eric, anong ginawa mo? Paano mo tinalo si Orgulio? Yun yung malaking tanong eh. Nakasama lang po ako. Hindi chamba yun eh. Kasi pagkatapos mong talunin si Orgulio, dinala mo si Alcano. Kayo ba nag-champion sa finals, yung $500,000? O nag-second? Sa Lucky Break po. Kayo nag-champion? Ano po? Cash run lang po. Magkano premyo? 300,000. 300,000, di ba? Sabay Gateway, Sa Gateway po. gumawa ka rin ng alingaw doon, di ba? Kasi mayroon bang din? Eh yung ginagawa mong pagtuturo ng libro sa Calamba, sa mga bata, hindi nila alam yan, Chairman. Nagtuturo siya ng libre. Tinuturo ko sa Calamba. Bata. Congratulations, Eric. Meron ako isang question para kay Hadley on the same subject. So, dahil professional
athletes, ang mga naglalaro dito sa SPA, meron silang sweldo, di ba? Meron silang sweldo. Meron pa rin silang, bukod sa sweldo na makukuha nila, meron pa silang bonuses from their teams, meron pang prize money. Ano ang kaya ang ibang pwede pagkakitaan ng mga players bukod sa sweldo nila? Meron ba? I think the teams are allowed to get sponsorships. Even the players are allowed to get sponsorships. But with regards to the bonus, the league strictly implements a salary cap sa teams natin. So once a team owner or a team exceeds that salary cap, napipenalize sila. With regards to bonuses, I think the champion team gets an additional percentage from revenue share ng Liga. And it's up to them if they want to give bonuses to the team owners from that prize. So, but I think yung team owners naman natin are very galante sa mga players. At definitely, if nag-champion sila, may prize, may bonus sila siguro. Thank you. Last. Kay Hadley. Dahil nga nasa TV tayo, Hadley, paano kung may nanonood na corporate company? Gusto nilang tumulong. Ang pag-sponsorship ba nila? Diretso sa SBA o diretso sa team owner? They can choose to sponsor the league or the team or the players. If there's a possible, yung logo nila malagay sa patches ng team? Yes, correct. If they choose to sponsor the team, they would have to talk to the team owners directly. If yung players naman, team owners din. Kasi the contract ng yung players sa team owners natin. If they want to sponsor the league, then they can talk to the league directly. Thank you so much. So, this question again is for Taguig Stallions. So, basically, nasagot na ito kanina ni Sir about pressure. So, for Taguig Stallion team, ramdam nyo ba yung dagdag na pressure ngayon? Kasi dahil kayo yung team to beat. So, paano nyo kaya haharapin yung pressure na nakipili nyo? Alexander Reyes sa mga Yung pressure naman kaya nga naman lalo yung kaso, yun lang. Hindi, pero lahat yun. Practice na gaganyan na namin pag-office ng system. Okay, thank you. May another question pa ako from the team. So, ano yung mga makakalagang aral na natutunan nyo mula sa championship run nyo noong nakaraang season? Ano yung mga mahalagang aral na natutunan nyo mula sa championship run nyo noong nakaraang season? Yung kailangan yung magkaisa yung bawat team, bawat player, dapat isa rin lang. Okay, last. So, dahil may magbabago sa team nyo, di ba? So, paano nagbago yung preparation nyo ngayong off-season kumpara noong nakaraang season? Parehas lang. So, nag-start na kami ng training nung nakaraang linggo. Tsaka yung bagong players namin, hindi ko naman masyadong pinoproblema na maging isa sila yung galawan pa nila. Kasi ano sila nag-consult ako sa team. Ito yung mga players na gusto ko, sinabi nila sa akin kung sino ayaw nila. Sinabi nila sa akin kung sino gusto nila. So, hindi ko pagdating sa bonding at sa pagkakaisa, hindi na ako mahirapan.